Ang Spain ngayon mga sangkay nakakaranas ng isang matinding hagupit. Ito po ay ating alamin sapagkat ito daw po ay dulot nitong climate change at naghihinagpis po ngayon ang mga tao doon. Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito, mahalagang usapin ito mga sangkay patungkol po ito sa climate change na dapat tayo mga Pilipino ay aware at hindi lamang po mga usaping pang-artista, politika ang ating mga nalalaman, kundi maging ang usapin globally dapat alam po natin ito dahil mga sangkay mahalaga po ito dahil ang pinag-uusapan po dito ay ang ating planeta. Ang climate change mga sangkay ay numero unong problema ngayon ng ating mundo. Okay? Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. I-check nyo na lamang mga sangkay. May subscribe button sa bandang ibaba ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito sa YouTube mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Kaya naman para mapabilang ka sa mahigit 1 milyon, i-subscribe mo po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kakalimutang i-follow po ang ating Facebook page at ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-check nyo po sa bandang itaas ng video na to, kagaya po ng nakikita nyo sa screen, mayroon pong 3 tuldok. Ito mismong pinapanood nyo. Okay, may 3 tuldok sa itaas. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. Then may lalabas mga sangkay na show more. Pindutin nyo po yung show more. Ayun lang mga sangkay. Ganoon lang kasimple. I hope na nasundan po ng lahat. So ito, pag-usapan po natin mga sangkay dahil nga po, ayon po sa report, mukhang matindi po ang kinakaharap ngayon ng Spain. Na kung saan ayon po sa balita, Catalonia, Spain is the worst affected region. At nagkakaroon daw po ngayon ng drought. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagkatuyo. Yung mga tubig po nila mula po sa mga fresh water. Dying forests, reservoirs drying out, and a whole region forced to adapt to the new normal of hotter temperatures and less water. Okay, ayon po dito, yung mga punong kahoy ay nawawala ng mga sangkay. Yung tubig ay bumababa na, dulot po nitong tagtuyot doon po sa kanilang bansa sa Spain. At ngayon, napilitan daw po yung mga tao na mag-adapt ng new normal. Naalala ko mga sangkay itong sinasabi ni BBM noon na we have to adapt kung ano ang meron sa climate change. During mga sangkay, hindi pa po siya tumatakbong Pangulo noon. Meron po siya mga video sa kanyang mga vlog sa channel niya tungkol po sa climate change. At doon ko po natutunan mga sangkay kung paano po i-adapt natin, kung gaano kahalaga na i-adapt po natin kung ano man ang klima na mayroon na po tayo ngayon. Kasi hindi ko alam kung mababalik pa po tayo sa dating sitwasyon, pero mukhang malabo mga sangkay, no? So ngayon, mas lalo pong nagiging worse ang nangyayari po sa ating planeta. Alex Vila is the mayor of Margalef, a village that relies on agriculture and tourism, where there isn't even enough water for the residents, let alone holiday makers and farmers. Grabe, mga sangkay. Ito pong negosyo niya, oh. Yung kanyang business na nangangailangan po ng supply ng tubig. Ngayon, problemado na po dahil wala na pong supply ng tubig gaano. Isa sa naalala ko mga sangkay, hindi ko alam kung ano na po ang nangyayari ngayon doon po sa Butuan, no? Sa Mindanao, kung mayroon pong nanonood dito mga sangkay ng mga taga-Butuan, kamusta po dyan? Kasi ang pagkakaalam ko, nagkaubusan din po ng tubig na pinagkukunan po, mga inuming tubig, mga sangkay. Yung kanilang dam, kung hindi ako nagkakamali, 2 o 1 dam, nawala na po ng tubig, dulot po ng init ng panahon. At ngayon, mga sangkay, ito rin po ang nararanasan ng Spain. Biruin nyo mga sangkay. So, gusto ko lang sabihin na hindi talaga nagsisinungaling ang Biblia, no? Kung ano ang nakasulat po dito, mga sangkay, totoo eh. Yung mga natural disasters, sinasabi ng Biblia, in the last days, mangyayari po ito. Ito po ngayon mga sangkay, nangyayari po talaga ng halos sabay-sabay. And the entire village is using emergency supplies of bottled water for drinking. Realmente ahora es un momento que es muy malo.
We're going through a really bad time here. We can't use water for our farms. We can't guarantee Grabe, yung mga magsasaka po ito, mga sangkay hindi daw po nila magamit yung kanilang tubig para po sa kanilang farm. drinking water either. And we've had to really hustle to bring water in from wherever we can. The Sal Reservoir shows the extent of the drought. O yan, mga sangkay, makikita nyo yung pagbagsak ng lubha ng kanilang dam. Scorching temperatures, shorter rainy seasons and less snowfall on the surrounding mountains has left it at dangerously low levels. Grabe, tingnan nyo, Halos wala na, mga sangkay, paubos na po yung tubig. Tingnan nyo kung paano bumaba. Ito ang malaking problema ngayon, mga sangkay, ng ating mundo, no? Kung sakali mangyayari po ito at magtuloy-tuloy. Itong pagbagsak ng tubig sa mga dam. Halimbawa po dito sa Metro Manila, saan ba umaasa tayo? Sa dam, mga sangkay. So, kung ganito ang situation, naku, good luck po talaga sa ating lahat. My goodness. At the height of summer, only the top window of the tower behind me here is supposed to be visible, but it's the middle of May, and already the entire building is above the water. Now, this reservoir is only at 15% capacity, and it's a major source of water for Barcelona's metropolitan area. Nako, ito daw po yung pinaka-source na tubig sa Barcelona. Mukhang nagkakatotoo talaga yung sinasabi ng mga scientists, mga sangkay, na magkakaroon ng shortage ng fresh water. Sinasabi po ng iba mga sangkay na, hindi, imposible yan. Sa Pilipinas pa lang, ang dami mga ilog. Kala nyo lang yan. Kung makikita nyo lang ngayon yung mga ilog natin, pababa na po ng pababa yung tubig. Kahit dun sa amin mga sangkay, dati malakas po ang ilog na yun. Yung tubig, pero ngayon, kaunti na lamang po. Despite emergency measures being put in place that severely restrict water use, it remains a major challenge for its tourism sector and its growing population. Grabe. So, ganun talaga. Dumadami ang tao, dumadami ang populasyon, mas marami po ang nangangailangan ng tubig o kung ano pa mga paagay, susupply. At ngayon, mga sangkay, hirap na hirap po yung kanilang gobyerno doon sa Spain. Close to 8 million and 1 million more people, that will be a problem. Perhaps we have to go to another system of development in which we plan better, which are the activities and at the limits, a little bit of the limits of the situation. As the summer draws on, those limits will be acutely tested. At least half of the woodland here is dead or dying. So, samantala dito sa atin, mga sangkay, sa Pilipinas, tapos na po tayo, di ba? Ang problema naman po sa atin, yung La Nina, just in case na humagupit. Ako po, kawawa po talaga tayo. Creating a tinderbox for forest fires and deepening an already critical environmental problem. Sonia Gallego, out. Okay, so ito po yung malaking problema ngayon ng Spain. Na kinakaharap po nila ang problema po sa init ng panahon na nagdudulot po ng pagkatuyo ng mga fresh water. So ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. Meron po ako isang YouTube channel, Sangkay Dyan Daily, mga sangkay. Dito po ako nag-upload ng mga vlog natin, mga lakad natin, kung saan tayo napupunta. So isubscribe nyo po ito, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.